umuutang siya. So hanggang sa umabot na ng... Ituloy natin yung chika natin later. Out muna tayo. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magmamarites ako sa inyo. May imamarites ako. Alam nyo kung ano yon? Well, hindi ko expect na ma-experience ko siya dito sa Korea. Akala ko sa Pilipinas lang merong ganito. So ano ba yon? Yung katrabaho namin na Koreano, well ano pa lang siya, 30 plus, 31 years old. Utang na siya ng utang sa amin, guys. Nag-start to nung month of May. So, ayun nga, yung unang dahilan niya, kaya siya nag-utang noon, nawala daw yung wallet niya. So, pinahiram ko naman. Sabi niya, bibigay niyo kinabukasan. So, ako, naniwala naman ako. Hanggang sa umabot ng 5 araw, wala naman siyang sinasabi or binabanggit, siningil ko siya. Hanggang sa laging ganun nang nangyayari. Pangako na siya ng pangako hanggang sa nakulitan na nagbayad. Tapos yun nga, nalaman ko din na hindi lang siya sa akin umuutang. Kahit sa mga katrabaho namin na ibang mga Pilipino, umuutang siya. So hanggang sa umabot na ng napakalaki yung utang niya. Sa isang tao guys, umabot ng 700,000 plus won. 760,000 won ata. Yung utang na nautang niya sa isang katrabaho ko. Isang tao pa lang yun guys ha. Yung isa 450,000 won, yung isa 400. So ayun, ang pangit sa kanya, pangako na siya ng pangako, hindi naman drawing lang, yun, joke lang, hindi man niya binibigay talaga. So ayun, na hanggang sa umabot nga sa point na short na yung budget ng mga kasama ko. So, ayun, ang ginawa ko, sinumbong ko siya sa amo namin, ayun, napagalitan siya. Pero ang malupit guys, oras na pala guys. Late na ako, sumobra ako sa break, babalikan ko kayo later. Chika pa more! Hi guys! I'm back! Ituloy natin yung chika natin later. Out muna tayo. Wala tayong overtime. So, 3 months na tayong... ay kami na hindi nag-overtime. Ay, ganyan talaga. Sana by winter meron ng overtime para naman 'di ba? Medyo malaki-laki yung sahurin natin. So ituloy natin yung chikahan natin later, guys. Hi guys, so ayan. Ituloy natin yung chikahan natin kanina dahil oras na. Kasi 10 minutes lang yung break ko kanina, guys. So, ngayon out na ako. Hanggang 5 PM lang. So, ayun na nga ang chika. So, saan na kasi tayo, guys? Doon sa, sinumbong ko siya sa amo namin, di ba? Napagalitan siya. Ang malupit, ito talaga. Napapailing na lang talaga kami. Umuutang pa rin siya. Parang walang nangyari, guys. So, hindi na namin alam kung anong gagawin namin sa kanya. May sinabi ko na rin dun sa tsadyang nim namin, medyo close sila noon nung umuutang nga. Yun nga, nabigla siya, tas nagalit siya. Ba't ganun, lagi siyang umuutang? Ngayon pala, may utang din siya kay tsadyang nim. Kahit sa mga Koreano pala, guys, meron siyang utang. Diba? Kaya yun. Kaya lalong talaga nagalit yung amo namin. Tapos, kahit anong namin, single sa kanya, nail, ganun. Diba? Ang pangit naman ng ganun. Maintindihan sana namin siya kung may anak siya, may binubuhay siya na pamilya, diba? Kaso wala, guys. Di nga namin alam kung saan niya na yung mga pera na yon na inutang niya sa amin. Siyempre, sino ba naman kami para mag-judge? Ewan ko, di ba? Kung may problema siya, siyempre may nangangailangan din kami. Kaya nga nakikipagtrabaho kami dito, di ba? Mas malaki pa nga yung sahod niya sa amin eh. Tapos ganun, uutangan niya kami. Tapos hindi niya man kami babayaran, di ba guys? So ayun, lesson learned sa amin yon, especially sa mga kasama ko. Sa akin kasi guys, hindi siya nakakaulit ng utang. Yun lang na last na to, talaga napahirapan yung
pagsingil sa kanya. Eh, yung mga kasama ko kasi, hindi na, kunyari, yung for example, yung 700,000 won, hindi yun isang beses na utang. Kunyari, una, 200, 100, hanggang so, ayun, umabot ng 700. So, sabi ko nga sa kanila, hanggat hindi pa siya nagbabayad, dapat wag pautangin. Oh, so, ayun, lesson learned sa amin, lalo na sa kanila, kaya hindi na talaga siya makakaulit niyan. Kamukha kanina, guys. Oh, speaking. After ng break kanina, di ba, pagpasok ko, yung chika nung isa kong katrabaho nga ay nilapitan siya at umuutang daw na naman. Kahit may utang pa siya sa kanya, hindi pa nagbabayad, di ba? Kaya nakakaloka, ewan ko ba kung anong nangyari. Akala ko sa Pilipinas lang yung may gano'n. Dito din pala, di ba? So, ayun guys. Kung may same ng aking experience, comment down below, di ba? Hindi lang pala sa Philippines, meron din dito. So, ayun guys. Tsaka, hindi naman makakatakas yun sa utang niya kasi dito lang naman yun, hindi yun magre-resign. Lalo na yung tito niya, yung uncle niya is si Sajang Nim, di ba? Kamag-anak ni Sajang Nim yun. Kaya malakas din yung loob ko na isumbong siya kasi pamangkin niya nga yan. Eh, ayun, napagalitan siya. Sabi nga niya, alam ba yan ng mama mo? Sabi niya ganyan, na marami kang utang. Sabi niya, tapos yung sagot nga nung katrabaho namin na Koreana na lagi umuutang. Gumagawa naman ako ng paraan, ganoon. Pero hindi, ang ginagawa niya, uutang siya sa ibang tao, ipantatapal niya sa inutangan niya na isa, ganoon, di ba? Pero dapat, total din naman ay kamag-anak niya si Sajang Nim. Dapat kay Sajang Nim na lang siya umutang, di ba? Si Sajang Nim naman kasi hindi niya pinapautang eh. Pala desisyon yan, girl. Nagdesisyon na sarili. So, ayun. Hayaan na natin. Move on na. Bahala siya kung magbayad siya. Pero magbayad yun. Hindi ko na lang siya sisingilin na ayoko rin pa i-stress. Basta di naman yan nakakatakas, dito lang naman yan. Di ba? At least nagtatrabaho siya. Tignan na lang natin, baka pag nakaluwag-luwag na siguro yun, magbabayad na. Di ba guys? And pasensya na pala, ba't ko na i-chika sa inyo? For awareness na rin guys, di ba? Parang naglabas ako ng sama ng loob sa inyo. Charis. Pero, yun. Share ko lang yun guys. And, lesson learned talaga. Huwag magpautang, lalo na kung dahilan niya, nawala yung wallet, divorce daw yung ate niya, gano'n yung chinggo daw niya, kailangan ng pera. Di ba ang bait namin, pinahiram namin siya, naniwala kami. So, ayun guys. Ay, maliwanag pa. Ipakita ko yung nasa likod ng, guys, container kung anong meron. Tutur ko kayo. And sa mga hindi pa po nakakapanood pala nung room tour ko, kung gusto nyong makita kung ano yung accommodation namin dito sa South Korea as EPS worker. Dito po, ayang vlog na yan guys. And ilalagay ko din sa link. Ewan ko dito ba o dito? Hindi, ewan ko, basta lilitaw yan guys. Sa na yan, pagkabanggit ko. Lilitaw na. Yun, ganun. At itour ko din kayo sa harap ng namin, container kung walang tao guys. Kasi medyo nahihiya pa akong mag-vlog pag may tao. Yung mga katrabaho ko nga dito, alam nilang nagva-vlog ako, pero hindi yung sa labas, ganon. Yung dito lang sa kwarto. Kaya hindi pa ako sanay guys. So, please bear with me. English! Okay, tara na. Bago tayo lumabas guys, i-flex ko muna yung bagong tattoo ko sa kamay. Ang cute, diba? Medyo masakit pala sa, dito sa daliri. Kala ko hindi. So, ayan, ang cute. Ito yung Instagram account nila, guys, kung gusto nyo magpatato. Not sponsored! So, ayun, pati itong, itong pusa na to, doon ko din siya pinatato. Pati ito. Yan. Doon ako nagpapatato kasi sila. Mga girls, hindi nakakailang. Ganon. So, ayun. If ever lang gusto nyo, guys, diba? Visit them. Pwede kayo mag-inquire sa Instagram account nila. So, ayan guys, nasa labas na tayo. Bali, yan na sa likod ng namin. Wala naman masyado makikita kasi ang taas ng dito eh. Kasi palayan yan nasa taas guys. So, ayan. Yan, bundok yung banda doon. Bundok. Bulubundukin ng South Korea. Yan guys, yan lang. Ganyan, container.
Ayan, dito sa harap. Dito tayo, kung walang tao. May nagluluto ata guys. Meron nga. So, ayan na. Sa harap. Yun ay highway. So, i-end ko na yung vlog dito guys. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, please give it a thumbs up. Kung merong new update, gagawa tayo ng part 2. Part 2 ng mga Marites. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Ayun. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!